Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya ay i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Bago pa man naging apelyidong Monteverde si Althea Vergara, matagal na siyang nasanay sa buhay na salat, ngunit marangal. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa Lucena, Quezon, kasama ang kanyang inang si Lourdes, na isang mananahi at ang nakababatang kapatid na si Benny, na maaga ring natutong magbanat ng buto. Maaga siyang namulat sa realidad na hindi sapat ang pagiging mabait sa mundong ito. Kailangan mo ring maging matatag. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi natutong magreklamo si Althea. Tahimik siyang nagsikap, nagtapos ng edukasyon at naging guro sa isang pampublikong paaralan kung saan unti-unti niyang nakilala ang iba't ibang mukha ng paghihirap at pag-asa. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, sinisilip muna niya ang nanay niyang nakayuko sa makinang panahi. "Ma, huwag ka munang masyadang magpagod. Sasahod na ako sa Biyernes." Malambing niyang sabi habang inaayos ang kupas niyang bag. Gumiti si Lourdes ng pagod ngulit may lambing pa rin sa mga mata. "Anak, hindi habang buhay malakas ako. Habang kaya ko pa, tutulungan pa rin kita. Ikaw naman, huwag mong pababayaan ang sarili mo." Napangiti si Althea. "Ako nga dapat ang nagsasabi niyan sa'yo." Simple ang buhay niya ngunit hindi siya kapos sa dangal. Kaya nang minsang maimbitahan siyang magsalita sa isang outreach event para sa mga anak ng coffee farm workers sa Batangas, hindi niya inasahan na roon tuluyang iikot ang direksyon ng buhay niya. Doon niya unang nakilala si Leandro Monteverde. Hindi tulad ng inaasahan ng marami sa isang mayamang negosyante, walang yabang ang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng polo, may tahimik na tindig, at mas gustong makinig kaysa magsalita. Isa siya sa mga sponsor ng outreach program, ngunit buong maghapon ay makikita mo siyang nakikipag-usap sa mga manggagawa, nagtatanong sa mga bata, at umiiwas sa mga taong pilit siyang pinapalibutan. Nagsimula ang lahat sa isang payak na usapan sa gilid ng covered court. "Ma'am Althea, kayo po ba ang gumawa ng reading modules?" Tanong ni Leandro habang hawak ang ilang papel. "Opo, kulang po kasi ang libro sa school kaya nag-improvise na lang ako." Tiningnan ni Leandro ang mga papel at marahang tumanggo. Hindi lahat ng kulang napupunan ng pera. Minsan malasakit talaga ang kailangan. Hindi alam ni Althea kung bakit, pero tumatak sa isip niya ang linyang iyon. Mula noon, hindi nawala si Leandro sa landas niya. Naging sponsor ito ng ilang proyekto sa paaralan nila. Minsan ay nagpapadala ng school supplies, minsan ay tahimik lang na nagpapalinis ng sirang silid-aralan. Sa bawat pagkikita nila, mas lalo niyang nakitang hindi ito katulad ng ibang lalaking mayaman na puro pagpapakitang tao. Tahimik, maingat, at may bahid ng lungkot si Leandro. Parang isang taong matagal nang may pasan, ngunit hindi marunong humingi ng tulong. Nalungkot si Althea nang minsang malaman niyang biyudo na ito at may isang anak na babae, si Micaela, na 7 taong gulang pa lamang noon. Ang asawa ni Leandro, si Vanessa, ay namatay sa isang aksidente 3 taon na ang nakakalipas at mula noon, hindi na lubusang naging masaya ang kanilang bahay. Unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan, hindi marangya ang ligawan ni Leandro, walang engranding sorpresa, walang bulaklak araw-araw, walang maingay na pangakong puno ng tamis. Pero sa bawat maliit na bagay, naroon ang tunay na pagtingin. Sinusunda siya nito minsan pagkatapos ng klase. Pinapadalhan ng gamot ang kanyang ina kapag nalalaman niyang may sakit ito. Tinutulungan si Benny sa paghanap ng maayos na sideline nang hindi ipinaparamdam na utang na loob yon. Isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa veranda ng maliit na bahay nila sa Lucena, nagsalita si Leandro sa tinig na mabigat ngulit tapat. "Althea, alam kong magkaiba ang mundo natin. At alam kong hindi magiging madali kung papasok ka sa buhay ko. Pero sa matagal na panahon, ngayon lang ulit akong nakita ng taong kayang bigyan ng payapang pakiramdam sa akin at kay Micaela." Tahimik si Althea, hindi siya agad sumagot. Nagpatuloy si Leandro. "Hindi ako naghahanap ng kapalit ng nawala sa amin. Ang gusto ko, bagong simula. At sana, kasama ka roon." Hindi marangya ang proposal. Pero iyon ang isa sa mga pinakatapat na salitang narinig ni Althea sa buong buhay niya. Nagpakasal sila pagkalipas ng 8 buwan sa isang simpleng seremonya sa Batangas. Dumalo ang ilang kaanak ni Althea,
ilang tauhan sa negosyo ni Leandro at ilang kaibigan sa simbahan. Ngulit kapansin-pansin ang lamig ng mukha ng ina ni Leandro na si Doña Severina Monteverde sa buong okasyon. Matangkad, matalim tumingin, at laging nakaayos na parang bawat kilos ay kailangang perpekto. Iyon ang unang malinaw na impresyon ni Althea sa kanyang biyenan. Habang ang ibang bisita ay ngumingiti at buwabati, si Severina ay nakatingin lamang sa kanya mula ulo hanggang paa, na prarabang sinusukat ang halaga niya. Pagkatapos ng kasal, habang nagbabatian ng mga bisita, marahang lumapit ang matanda at nagsalita sa malamig na tinig. "Maganda ka naman, mahinhin, marunong magsalita," sabi ni Severina. "Pero tandaan mo, hiha, hindi sapat ang kabaitan para maging tunay na Monteverde." Bago pa makasagot si Althea, tumalikod na ito. Napansin iyon ni Leandro. "Anong sinabi ni Mama?" Pinilit muniti ni Althea. "Wala, siguro kinakabahan lang siya sa pagbabago." Ngulit sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang hindi iyon kaba, pagtanggi iyon. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Althea sa ancestral house ng mga Monteverde sa Batangas, isang malawak at lumang mansyon na may matataas na kisame, mabibigat na kortina, at katahimikang tila may itinatagong maraming sikreto. Doon niya unang nakilala ng buo ang mga taong magiging bahagi ng kanyang bagong buhay. Mayroong si Celing, ang matagal ng kasambahay na matanda na, ngunit maliksi pa rin kumilos. Siya ang unang naging magaan sa kalooban ni Althea. "Ma'am, wag po kayong kabahan. Hindi man lahat dito mabait, may mga tao pa rin pong marunong tumingin sa pagkatao." Bulong nito minsang sila lang dalawa sa kusina. Nariyan din si Tomas, ang family driver na tahimik pero mapagmasid. Si Lauro, ang hardinerong hindi palaimik ngulit laging maagap sa trabaho. Si Rufino, ang accountant ng negosyo na mukhang laging may iniisip. At si Celestina, ang hipag ni Leandro na palaging mabango, palabati sa harap, ngunit tila may ibang tono ang ngiti niya. "Masaya kami para sa inyo," sabi ni Celestina minsang nagkita sila sa sala, hawak ng tasa ng tsaa. "Di ba, Ate Sev?" Pahamig niya sa biyenan. "Tunay na saya ang mararamdaman ko kapag nakita kong marunong siyang pumwesto." Malamig na sagot ni Severina nang hindi man lang tumitingin kay Althea. Hindi na nagsalita si Althea, ngumiti na lamang siya kahit ramdam niyang may tinik ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Mas pinili niyang ituon ang pansin kay Micaela. Noong una, mailapang bata. Nakatitig lamang ito sa kanya mula sa may hagdan o kaya'y nagtatago sa likod ni Celing. Ngunit hindi ito pinilit ni Althea. Dahan-dahan niya itong linapitan sa pamamagitan ng kwento bago matulog, paggabay sa assignment at simpleng paghihintay lamang kung kailan handa ang bata. Isang gabi, nadata niyang Micaela sa may koridor, yakap ang stuffed toy. "Hindi po ba kayo aalis?" Mahinang tanong nito. Lumuhod si Althea para magpantay ang mata nila. "Bakit mo naman naisip iyon?" "Kasi sabi ni Lola lahat daw ng babae umaalis kapag nahirapan na." Parang kinurut ang puso ni Althea. Hindi niya alam kung ano ang tamang isasagot sa isang bata na may takot na mawalan. Marahan niyang hinawakan ng kamay nito. "Hindi lahat, at hanggat kaya ko, hindi kita iiwan." Mula noon, parang may munting pader na nabasag sa pagitan nila. Unti-unting natutong ngumiti si Micaela sa kanya, magpakwento, at sumunod sa simpleng lambing na noon ay ipinagkakait nito sa lahat. Habang inaayos ni Althea ang bagong buhay niya bilang asawa at madrasta, hindi niya rin pinapabayaan ang negosyo ni Leandro. Hindi siya nakikialam ng basta-basta, pero minsang napansin niyang maraming anak ng mga manggagawa sa bodega ang hirap sa pag-aaral, iminungkahi niya ang isang scholarship assistance program. Nang makita niya na manggulo ang mga record sa ilang transaksyon, tahimik siyang tumulong sa pag-aayos ng filing system dahil sanay siya sa organisasyon bilang guro. Noong una, nagulat si Rufino sa husay niyang magbasa ng papeles. "Ma'am, pasyensya na po sa akin, pero bihira akong makakita ng may bahay ng may-ari na marunong tumingin sa detalye."
Sabi nito habang inaabot ang folder. Ngumiti si Althea. Hindi naman kailangang maging eksperto. Minsan kailangan lang ng malasakit at tiyagang umintindi. Nakarating kay Leandro ang mga pagbabago. Mas gumaan ang ilang operasyon. Mas natuwa ang mga manggagawa dahil may nararamdaman silang bagong pag-aalaga mula sa itaas. Natuwa rin si Leandro. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa. Sabi nito minsang magkausap sila sa balkonahe. Pakiramdam ko, mas buo ang bahay na ito kapag nandito ka. Pero hindi lahat ay natutuwa. Habang mas gumaganda ang tingin ng mga tao kay Althea, mas lalong tumitigas ang mukha ni Severina sa bawat hapagkainan. Pinupunan nito ang paraan niyang pagsasalita, ang pagpili niya ng damit, at maging ang paraan ng paghawak niya sa kutsara. Sa ganitong okasyon, hindi bagay ang sobrang simpleng pananamit. Sabi ni Severina isang gabi nang may dumating na ilang negosyante sa bahay. Kailangan mong matutong sumabay sa antas ng apelidong dinadala ho. Hindi sumagot si Althea. Ngunit si Leandro ang napatingin sa ina. Ma, sapat na. Maayos ang suot ng asawa ko. Bahagyang natahimik ang lahat. Ngunit sa mga mata ni Severina, lalong luminaw ang pagtutol. Hindi rin nakaligtas na pansin ni Althea ang madalas na pagdalaw sa bahay ng isang babaeng laging maayos ang bihis, laging pabango ang nauuna bago ang muka, at laging may pilit na tamis sa boses, si Briseis Alvarado. Napadaan lalo o Tito Leandro, sabi nito minsang dumating na may dalang imported na tsokolate para kay Micaela, ngunit si Severina lang naman ang halatang natutuwa. Namiss lang kita, at syempre si Tita Sev. Naulinigan ni Althea minsang nag-uusap sina Celestina at isa pang kamag-anak sa Maylanay. Bulong ni Celestina. Sayang talaga si Briseis, siya ang bagay kay Leandro, hindi itong teacher. Napasulyap si Althea ngunit hindi na siya nagsalita. Tinuruan siya ng buhay na hindi lahat ng naririnig ay kailangang patulan kaagad. May mga laban na mas dapat paghandaan kaysa sabayan ng init ng ulo. Sa kabila ng lahat, pinili niyang panghawakan ang mabubuting bagay na unti-unting nabubuo. Ang lalambing ni Micaela, ang tahimik na pagsuporta ni Leandro, ang respeto ng ilang taong sa bahay, ang pag-asa na sa sipag, kabutihan at tiyaga, baka isang araw ay matanggap din siya ng biyanan niyang, ngayong pa lang ay malinaw na hindi siya gusto. Hindi niya alam na ang mga panahong iyon, ang tila malilihit na kirot, ang malamig na tingin, ang simpleng mga sumbat at ang lihiming pag-ikot ng mga taong ayaw sa kanya ay simula pa lamang ng unos na dahan-dahang nag-iipon ng lakas sa loob ng pamilyang kanyang pinasok. Sa mansyong iyon, habang natututo siyang magmahal bilang asawa at ina, may mga pusong unti-unti namang tumitigas laban sa kanya. At sa katahimikan ng bagong buhay ni Althea Monteverde, may mga matang nakamasid na, naghihintay lamang ng tamang sandali para iparamdam sa kanya na hindi sapat ang kabutihan para manatiling ligtas sa isang pamilyang ang ilan ay handang gawin ang lahat para hindi siya tuluyang maging bahagi nito. Sa huling mga araw bago tuluyang humigpit ang tensyon sa bahay ng mga Monteverde, mas lalong naging malinaw kay Althea na ang katahimikang natagpuan niya sa piling ni Leandro at Micaela ay hindi pala sapat para patahimikin ang mga pusong ayaw sa kanya. Matapos ang mga malalamig na komento ni Doña Severina, ang paulit-ulit na pagpaparamdam ni Briseis Alvarado at ang mga bulong-bulong ng ilang kamag-anak, unti-unti niyang naunawaan na may mas malalim pang galit na namumuo sa loob ng bahay na iyon. Gayunpaman, pinili pa rin niyang maging mahinahon. Nagsimula ang mga sumunod na buwan sa tila maayos na daloy. Mas naging madalas ang pag-uwi ni Leandro mula sa bodega at opisina ng mas maaga para makasabay sa hapunan. Mas naging magaan na rin si Micaela sa piling ni Althea. Sa tuwing sinusundo niya ito mula sa maliit na tutorial room sa loob ng bahay, agad nang tumatakbo ang bata papunta sa kanya. Mama Thea, tingnan niyo po, perfect po ako sa spelling test. Masayang sabi ni Micaela isang hapon habang inawawagay-wagay ang notebook. Napangiti si Althea. Talaga? Abay, ang galing naman ng anak ko. Mula sa sala ay natanaw iyon ni Severina. Hindi ito nagsalita agad, ngunit ramdam ni Althea ang malamig na titig ng matanda.
Ilang saglit pa, saka ito tumikim. Micaela? Tawag nito. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag basta-basta magpapadala sa matatamis na salita. Hindi lahat ng nagpapakabait ay totoong mabait. Natahimik ang bata at napayuko. Kumirot ang dibdib ni Althea, ngunit sa halip na pumatol, mahinahon niyang hinaplos ang buhok ng bata. Magpalit ka na muna ng damit, anak. Sasamahan kita mamaya sa snack. Tumakbo si Micaela paakyat, ngunit naiwan ang bigat ng sinabi ni Severina sa hangin ng sala. Nang makaalis ang bata, saka tumingin si Althea sa biyenan. Ma, mahinahon niyang sambit, kahit hindi naman talaga siya tinatanggap bilang anak. Sana po huwag sa harap ng bata. Malamig ang ngiti ni Severina. Kung gusto mong hindi kita pagsabihan, kumilos ka ng naaayon sa lugar mo. Napatingin si Althea. Ano po ba talagang gusto ninyong sabihin? Simple lang, sagot ng matanda. Marahang ibinaba ang tasa ng tsaa sa mesa. Ang dami mo nang naaabot sa bahay na ito. Ang bata, ang negosyo, pati ang isip ng anak ko. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang plano mo. Hindi na sumagot si Althea. Sanay na siya sa mga sumbat, ngunit ibang klasing akusasyon ang narinig niya sa pagkakataong iyon. Hindi na iyon simpleng panlalait, parang may ibinubulong na banta ang bawat salita. Sa mga sumunod na linggo, mas naging mapagmasid siya. Napansin niyang mas madalas nang tumambay sa opisina si Severina kahit dati naman ay bihira itong bumaba roon. Kapag may meeting, palaging may ipinadadalang tanong o bili ng matanda kay Leandro. Madalas ding biglang dumarating si Brisay sa bahay ng walang paalam, may dalang imported cookies, prutas o kung ano-anong pasalubong na parang matagal na siyang bahagi ng pamilya. Napadaan lang ako. Laging linya ni Brisay, kasabay ng ngiting halos perpekto sa sobrang sanay. Ayokong isipin ninyong hindi ako nakakalimot. Ngunit napapansin ni Althea na hindi ito basta napapadaan. Madalas, ang timing ng pagdating nito ay kung kailan nasa opisina si Leandro o kaya naman ay may kailangang pirmahan sa negosyo. Lalong nakadagdag sa pagdududa niya ang pagiging malapit ni Brisay kay Severina. Isang hapon, nadatnan niya sina Severina at Brisay sa lanay. Mababa ang boses at tila seryosong nag-uusap. Nang mapansin siyang paparating, agad silang tumigil. Ay, Althea, nandito ka pala. Gusto ko sanang ipatikim kay Tita Sev itong bagong blend ng imported coffee. Baka pwedeng isama ito sa linya ninyo. Mabilis ang sagot ni Severina. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa kanya ang usapang negosyo. Hindi naman siya sanay ganyan. Ngumiti si Althea kahit may kirot sa dibdib. Talaga po? Akala ko kasi bukas ang bahay na ito sa mga mungkahi. Tumawa ng bahagya si Brisay. Nako, huwag kang ma-offend. Concern lang si tita. Alam mo namang hindi lahat ng mababait ay handang humawak ng malalaking bagay. Hindi na sumagot si Althea. Ngunit habang papalayo siya, lalong tumibay sa isip niya na hindi lamang inggit ang naroon. May plano ang dalawang iyon at may bagay na pilit itinatago mula sa kanya. Hindi rin nagtagal, nagsimulang may mapansing kakaiba si Rufino, ang tahimik na accountant ng kumpanya. Isang hapon, habang nasa maliit na records room si Althea upang ayusin ng ilang scholarship files para sa mga anak ng manggagawa, marahang sumilip si Rufino sa pintuan. Ma'am, mahinang sabi nito, may minuto po ba kayo? Nilingon siya ni Althea. Meron, bakit? May problema ba? Pumasok ito at sinara ng bahagya ang pinto. Halatang kabado ito. Pasensya na po kung sa inyo ko sinasabi ito. Hindi ko po kasi alam kung kanino lalapit. Anong nangyari? Naglabas ito ng ilang papeles sa brown envelope. May ilang billing statements po at supplier records na hindi nagtutugma. May mga resibo na tila pinasok sa system pero wala namang actual na delivery. May mga pirma rin pong parang minadali o ginaya. Kinuha ni Althea ang mga papeles at isa-isang tinignan. Hindi siya accountant pero sapat ang kaalaman niya sa pag-aayos ng records para makita ang mga butas. Matagal na ba ito? Tanong niya. Mga ilang buwan na rin po, sagot ni Rufino. Nung una, akala ko simpleng clerical error lang, pero dumadalas na po. At ang mas masama, may ilang utos na dumadaan diretso sa office galing kay Doña Severina.
Kapag kinu-question ko, sinasabihan akong sumunod na lang dahil pamilya raw ang nagdesisyon. Napalunok si Althea. Bakit hindi mo sabihin kay Sir Leandro? Napayuko si Rufino. Ma'am, may 3 po akong anak. 2 roon nag-aaral sa college. Kapag nagkamali ako ng binangga, 1 pirma lang ng matanda, pwede na akong mawalan ng trabaho. Naintindihan iyon ni Althea. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mas seryoso nang nabubuo sa likod ng lamig ng biyenan niya. Hindi lang siya ang target, parang unti-unti ring pinapasok ng mga lihim ang pundasyon mismo ng negosyo. Hayaan mo, marahan niyang sabi. Huwag ka munang kikilos ng halata. Itago mo lahat ng kopya. At hanggat wala pa tayong malinaw na larawan, huwag ka munang magsasabi kahit kanino. Nag-angat ng tingin si Rufino. Kayo lang po ang napagtiwalaan ko. Huwag kang mag-alala, sagot ni Althea. Hindi kita pababayaan. Mula noon, mas naging doble ang pag-iingat niya. Ngunit kasabay ng pagdududa sa negosyo, may isa pang bagay na dahan-dahang bumabagag sa kanya, ang sarili niyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng panghihina. May mga umagang pagkagising pa lang ay parang mabigat na agad ang ulo niya. Minsan na may bigla siyang nahihilo sa gitna ng pag-aayos ng gamit ni Micaela. Sa una, inisip niyang baka dahil lang sa stress. Marami siyang inaasikaso at hindi rin maikakailang mabigat sa pakiramdam ang araw-araw na pagharap kay Severina. Pero napansin iyon na Zelling. Isang umaga, habang nasa kusina si Althea at pilit inuubos ang kape na inihanda para kanya, biglang napahawak siya sa gilid ng mesa. Ma'am! Mabilis na lumapit si Zelling. Ano pong nangyari? Nahilo lang ako ng konti, sabi ni Althea habang pinipisi lang sentido. Siguro kulang lang sa tulog. Ngumit hindi kumbinsido si Zelling. Tiningnan nito ang tasa ng kape, saka ang tray na ginamit. Sino po ang nag-ayos nito? Si Donya daw po ang nagbilin kay Lilia sa pantry, sagot ng isang helper mula sa likod. Hindi umimik si Zelling, pero napansin ni Althea ang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Nang makaalis ang ibang tao, sa kamarahan niyang salita ang matanda. Ma'am, pasensya na po kung makikialam ako, pero napapansin ko po, tuwing si Donya ang nag-uutos na ipapainom o ipapakain sa inyo, saka kayo tila nang hihina. Napatingin si Althea. Ano bang gusto mong ipahiwatig, Manang Selling? Agad itong napailing. Wala pa po akong masasabi ng buo, baka mapahiya lang ako kung mali. Pero bilang matanda na rin sa bahay na ito, may mga bagay po akong natututunang amuyin kahit hindi nakikita. Tahimik si Althea. Hindi niya kayang paniwalaan agad ang ganoong posibilidad. Kahit gaano kalamig si Severina kanya, malaking paratang noon. Ngunit hindi rin niya maikakailang may pattern nga ang mga nangyayari. Sa mga susunod na araw, mas naging maingat siya sa pagkain at inumin. Minsan ay hindi niya inuubos ang kape, minsan naman ay si Selling muna ang nagpapalit ng tray. At sa bawat pagkakataon, wari lalong tumitindi ang tensyon sa paligid. Samantala, sa gitna ng lahat ng ito, lalo namang tumitibay ang ugnayan nila ni Micaela. Isang gabi, nadatnan niya ang bata sa silid nito. Tahimik na nakaupo sa kama at hawak ang lumang larawan ng ina nitong si Vanessa. Mismo siya? Mahinang tanong ni Althea habang marahang lumalapit. Tumanggo si Micaela. Minsan natatakot ako na kapag naging masaya ako sa'yo, parang kinakalimutan ko si Mami. Agad lumambot ang mukha ni Althea. Umupo siya sa tabi ng bata. Hindi ganun ang pagmamahal, anak. Hindi nababawasan ang pagmamahal sa isang tao dahil natuto kang magmahal ulit ng iba. Talaga po? Oo, sagot niya. Ang puso, hindi gaya ng upuan na isa lang ang pwedeng umupo. Mas parang bahay yan. Kapag totoong mahal mo ang isang tao, gumagawa ang puso ng mas maraming lugar. Napangiti si Micaela at dahan-dahang sumandal sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Althea ang bigat ng bahay. Doon niya naramdamang may dahilan kung bakit kailangan niyang magpakatatag. Hindi nagtagal, nakilala rin niya ng mas malalim si Dr. Isandro Valleña,
ang pedia-cardiologist na tumitingin kay Micaela dahil sa dati nitong mild congenital heart issue at paminsang-minsay konsultasyon din para kay Leandro na may kasaysayan ng mahinang puso sa pamilya. Tahimik, ngulit matalas ang doktor. Isang araw matapos ang check-up ni Micaela, napansin nitong maputla si Althea. "Kayo po ba, Mrs. Monteverde? Ayos lang?" tanong nito. Ngumiti si Althea. "Pagod lang siguro, Dok." Sumulyap si Dr. Isandro sa kanya. Tila may gustong sabihin ngunit pinili munang maghintay. "Pag may nararamdaman kayong kakaiba, huwag ninyong isasantabi. Minsan ang katawan nauuna ng magbabala bago pa umami ng isip." Parang tumimo ang sinabi nito sa kanya. Lumipas ang mga araw at lalo pang gumapang ang kabigatan sa paligid. Si Celestina, na dati puro pahaging lamang, ay mas naging lantad na rin sa paninira. "Alam mo, Althea," sabi nito minsang nagkita sila sa may hagdanan, "ang bilis mong nakaangkop dito para bang alam na alam mo kung paano pabura ng mga kao para kumampi sa'yo." "Hindi ko kailangang bumili ng simpatya para tratuhin ng maayos," sagot ni Althea. "Talaga?" Ngumisi si Celestina. "Sana lang ganyan ka pa rin katapang kapag may mga bagay nang lumabas." Hindi siya sinagot ni Althea pero natandaan niyang sinabi nito. At isang gabi, sa kasagsagan ng mahinang ulan, may isang pangyayaring lalo pang nagpatibay sa kutob ng lahat. Galing sa pagdidilig sa hardin si Lauro, nang mapadaan ito sa may lumang gazebo sa likod ng bahay. Doon niya naulinigan ng mahina, ngunit mariing pag-uusap ni na Severina at Briseis. Hindi man niya narinig ang lahat dahil sa lakas ng ulan at layo, tumimo sa kanya ang ilang salitang nabingwit ng hangin. Hindi pwedeng tumagal pa siya rito. Galit na wika ni Severina. "Kung gayon, bilisan na natin," malamig na sagot ni Briseis. Bago pa mailipat ni Leandro ang kung anong dapat sa iba. Dugtong ng matanda. Hindi na narinig ni Lauro ang sumunod dahil natapakan niya ang tunyong sanga at napaatras siya sa takot na baka mapansin. Ngunit sapat na ang ilang salitang iyon upang maramdaman niyang hindi na simpleng inggit ang namamagitan sa mga babae sa loob ng bahay. May mas madilim nang binabalak. At habang ang ulan ay marahang pumapatak sa bubong ng lumang mansyon, si Althea, na nooy walang kaalam-alam sa buong narinig ni Lauro, ay tahimik na pinapatulog si Micaela. Hindi alam na ang bahay na pilit niyang binibigyan ng pagmamahal ay lalo nang pinupuno ng lihim, paninibugho at panganib na unti-unti nang lumalapit sa kanya. Kinagabihan matapos ang maulang gabing iyon, hindi mapakali si Lauro. Kahit sanay siyang manahimik at huwag makialam sa gusot ng mayayamang niyang amo, may kung anong bumibigat sa dibdib niya mula nang narinig niyang putol-putol na usapan ni na Doña Severina at Briseis sa gazebo. Hindi man niya narinig ang kabuuan, sapat na ang tono ng galit ng matanda at ang malamig na sagot ni Briseis para maramdaman niyang hindi na lamang ito simpleng intriga sa bahay. May binabalak sila laban kay Althea. Kinabukasan, tila mas tahimik kaysa dati ang mansyon. Ang ganitong katahimikan ang lalong nakakapagpakaba kay Seling, lalo na't ilang araw na rin niyang napapansing madalas manghina si Althea pagkatapos kumain o uminom ng inihahanda mula sa kusina tuwing may bilin si Doña Severina. Kaya nung bumaba si Althea ng umagang iyon, nakasuot ng payak na kulay krem na damit at halatang pagod pa ang mukha, hindi na maalis ang pangamba sa puso ng matandang kasambahay. "Ma'am, maupo muna kayo. Ako na po ang bahala sa almusal ninyo," sabi ni Seling habang agad na kinukuha ang bag ni Althea. Nakaayos na ang mga dokumentong dadalhin niya sa maliit na meeting sa bodega mamayang tanghali. May bago silang programang pinaplano sa mga anak ng manggagawa at gusto niyang personal na iharap iyon kay Leandro bago ito bumiyahe papuntang Maynila kinabukasan para sa isang mahalagang pulumin sa mga supplier. Ngumiti si Althea, kahit bakas sa mukha niyang pagod. "Salamat manang Seling. Hindi ko rin alam kung bakit parang lagi na lang akong madaling mapagod nitong mga nakaraang linggo." Magsasalita pa sana si Seling nang biglang marinig ang matinis ngunit malamig na tinig ni Doña Severina mula sa pinto ng dining area. Hindi nakakagulat kung panghihinaan kahiha,
kung sa lahat na lang ay nakikisawsaw ka, sabi nito habang papalapit. Maayos ang suot ng matanda, nakatali ang buhok at may kakaibang kaplastikan sa mahinahong anyo nito. Pero hayaan mo, ako na ang maghahain ng kape mo ngayong umaga. Mukha kang talagang nanghihina. Napatingin si Althea, bahagyang nagulat. Sa dami ng araw na malamig ang pakikitungo ni Severina sa kanya, hindi pangkaraniwan ang kusang pag-aalok nito ng ganung bagay. Hindi na po, Donya. Kaya ko naman po, sabi pa niya. Ngumit sumabat ang matanda. Huwag ka nang tumanggi, hindi naman siguro ako ang kaaway mo sa bawat minuto ng araw. May bahid ng pangiinsulto ang tono ng huling pangungusap, kaya pinili na lamang ni Althea na huwag na itong palakihin. Tumanggo siya ng bahagya. Sige po, salamat. Mula sa gilid ng kusina, lihim na sinundan ni Selling ng tingin si Severina. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, ngunit may bumubulong sa loob niya na hindi siya dapat basta maniwala sa ipinapakitang kabaitan ng matanda. Kaya nang pumasok si Severina sa pantry upang siya mismo ang mag-ayos ng kape ni Althea, dahan-dahang sumilip si Selling mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya ang matandang mabilis na luminga sa paligid. Pagkatapos ay may kinuha itong maliit na bote mula sa loob ng malapad na manggas ng suot niyang bestida. Nanginginig si Selling habang pinipigilan ng sariling huminga ng malakas. Kitang-kita niya kung paanong nagpatak si Severina ng kung anong likido sa tasa ng kape. Pagkatapos ay inikot nito ang kutsarita at bumulong sa mahinang tinig na halos hindi marinig kundi dahil sa lapit ni Selling. Ito na ang katapusan mo. Parang biglang nanghihina ang tuhod ni Selling. Napasandal siya sa dingding at kinailangan niyang takpan ng bibig upang hindi mapahiyaw. Ilang segundo siyang napatigil sa takot, saka dali-daling umatras bago pa siya mapansin. Sa labas ng pantry, hindi pa rin alam ni Althea ang nangyari. Hawak niya ang ilang papeles habang si Micaela naman ay bumababa mula sa itaas, suot ang uniforme nito sa tutorial session na nakaschedule mamaya. Nang makita ng bata si Althea, bigla itong tumakbo. "Mama Thea!" sigaw ni Micaela. Pero sa pagmamadali ay nadikit ang braso nito sa maliit na mesa sa may hagdanan at nalaglag ang framed photo ni Vanessa, ang yumaong ina nito. Nabiyak ang salamin at napaupo sa sahig si Micaela sa sobrang gulat. Agad na napatayo si Althea. "Anak!" Tumakbo siya papunta sa bata. "Nasugatan ka ba? Tignan mo nga ang kamay mo." Nagsimula agad umiyak si Micaela. Sorry po, hindi ko sinasadya." "Huwag kang umiyak, ayos lang ang picture, mas mahalaga ka." Mabilis na sagot ni Althea habang niyayakap ang bata. Sa sobrang pagmamadali at pag-aalala, naiwan ang bagong timplang tasa ng kape sa gitna ng mesa. Sa kabilang dako ng bahay, kasalukuyang nag-aayos si Tomas ng sasakyan ni Leandro nang makita niyang maputla at halos natatrantang lumalabas si Selling sa kusina. "Manang, bakit parang nakakita ka ng multo?" Mahina ngunit mariing na tanong niya. Kinabig siya ng matanda palayo sa may bukas na daan, halos pabulong ang boses nito. "May nilagay si Donya sa kape ni Ma'am Althea. Nakita ko mismo at narinig ko ang sinabi niya." Biglang tumigas ang mukha ni Tomas. "Sure ka ba? Kung magsisinungaling ako tungkol sa ganito, sana kunin na ako ng Diyos ngayon din na." Nanginginig si Selling sabi. "Thomas, may mangyayaring masama." Hindi nagdalawang isip si Tomas. Mabilis siyang pumasok sa dining area at nakita niyang walang Althea roon dahil inaalo pa nito si Micaela sa may hagdanan. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang tasa at sa kamera ang lumingon upang matiyak na walang nakikita. Kundi si Selling sa gilid ng mesa, maingat niya nitong tinago sa isang tray cover at dinala ito patungo sa service exit. "Anong gagawin natin?" Mahinang tanong ni Selling. Sandali siyang nag-isip. Hindi pwedeng tayo-tayo lang ang nakakaalam nito. Kailangan natin ng sigurado. Kailangan itong maipatingin. At kanino? Agad niyang naalala si Dr. Isandro Valleña, ang doktor ng pamilya na, sa kabila ng pagiging propesyonal at tahimik, ay ilang ulit nang nagpakita ng malasakit hindi lamang kay Micaela, kundi pati kay Althea.
Isa rin ito sa iilang taong hindi takot magsabi ng totoo kay Leandro. Ako ang bahala, sabi ni Tomas. Sabihin mo lang kay ma'am na may aasikasuhin ako sa labas. Bandang tanghali, sa klinika ni Dr. Isandro sa bayan, maingat na inilapag ni Tomas ang tasa sa mesa ng doktor. Kasama niya si Seling at kapwa sila halatang tensyonado. Tahimik na nakinig si Dr. Isandro sa buong kwento bago nito tiningnan ng mabuti ang laman ng tasa. Hindi ako forensic toxicologist ha, sabi nito habang nakakunot ang noo. Pero may kakilala akong laboratory technician sa private hospital. Maaari nating ipatest ito agad. Dok, singit ni Seling, ligtas po kaya si ma'am? Tumingin sa kanila ang doktor. Dahil hindi niya nainom, oo. Pero kung totoo ang hinala ninyo, hindi ito maliit na bagay. Kailangan nating maging maingat. Kapag mali ang kilos natin, baka tayo pa ang baliktarin. Ilang oras ang lumipas bago bumalik ang resulta. Formal man o hindi ang proseso, dahil hindi ito dumaan sa police request, sapat na ang initial analysis para manlamig ang dugo nilang tatlo. May halong kemikal sa kape. Isang substance na sa sapat na dami ay maaaring mabdulot ng matinding pagpalya ng puso, lalo na sa isang taong ilang linggo ng tila pinahihina ng dahan-dahan. Napaupo si Tomas sa sobrang galit. Papatayin niya talaga si ma'am! Tinanggal ni Seling ang panyo sa balikat at pinunas ang luha. Diyos ko! Diyos ko! Samantalang si Dr. Isandro ay lalong tumahimik. Ibig sabihin, posible ring may mga nauna ng pagkakataon na hindi natin napansin. Kung paulit-ulit itong nangyari sa maliit na dami, kaya nitong magpahina ng katawan ng hindi agad na paghihinalaan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magdugtong-dugtong sa isip nilang lahat ang mga nakaraang linggo ng pagkahilo at panghihina ni Althea. Nang gabing iyon, maaga umuwi si Leandro mula sa opisina dahil nais niyang kausapin si Althea tungkol sa biyahe niya sa Maynila. Ngumit pagpasok pa lamang niya sa silid nila, napansin niyang tahimik ang asawa at may bigat ang mukha nito. May problema ba? Tanong niya habang niluluwagan ng kwelyo. Huminga ng malalim si Althea. Buong hapon na siyang hindi mapakali mula nang sabihan ni Seling at Tomas na may kailangan silang patunayan muna bago sila magsalita ng tuluyan. Hindi niya pa alam ang test result, pero sapat ang sinabi nilang, mag-ingat muna kayo, ma'am, upang hindi siya patulugin ng katahimikan. Leandro, may ingat niyang bungad. May gusto sana akong sabihin sa'yo, tungkol kay mama. Agad tumigas ng kaunti ang mukha ng lalaki. Ano na naman ang nangyari? Hindi pa siya nakakasagot nang may kumatok ng malakas sa pinto. Pagbukas ni Leandro, bumungad si Brisis, maputla, umiiyak, at waring sawimpalad ang anyo. Leandro, hindi ko na kaya. Halos hihikib nitong sabi. Brisis? Gulat na tanong ni Leandro. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Pumasok ang babae nang hindi lang man lang hinihintay ang pahintulot. Ilang hakbang pa lang ay sumunod na rin si Severina, tila magmamadali at may halatang tensyon ng muka. Anak, butit nandito ka. Kailangan na nating ayusin ito. Nalito si Leandro. Ayusin ang ano? Doon biglang humagulhol si Briseis. Hindi ko na kayang patahimikin ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko kay Althea para siraan niya ako ng ganito. Napalakad pa sulong si Althea. Anong sinasabi mo? Tinaasan niya ng boses si Briseis. Huwag kang magmalinis. Ilang taon na ang sinabihan mo na may balak ako sa negosyo na ginagamit ko raw si Tita Sev. Bakit? Dahil ba hindi mo matanggap na matagal ng kaibigan ni Leandro? Hindi ako nagsasalita ng walang dahilan at hindi ako naninira. Ang gusto ko lang ay, ang gusto mo ay kontrolin ng lahat. Siningit ni Severina. Mula sa apo ko, sa bahay na ito, hanggang sa negosyo ng anak ko. Ngayon pati ba naman si Briseis gagawan mo ng kwento? Namula si Leandro sa inis at pagod. Tama na, isa-isa lang. Althea, totoo bang may pinapakalat ka? Nasaktan si Althea sa tanong. Hindi mo man lang ako unang paniniwalaan? Hindi iyon ang sinabi ko, sabi ni Leandro pero litong-lito na ito.
At doon naramdaman ni Althea ang unang hapdi ng isang bagay na mas masakit pa sa pang-aapi ni Severina. Ang posibilidad na sa oras ng pinakamalaking pangangailangan niya, baka hindi pa rin siya lubusang paniniwalaan ng lalaking pinakasalan niya. Ngunit bago pa tuluyang malunod ang gabing iyon sa mga sigawan at paratang, dumating sa library sina Tomas, Celing at Dr. Isandro. Kasunod nila si Rufino na may dalang ilang papeles. Halatang wala nang gustong magpaligoy-ligoy pa ang bawat isa. Pasensya na po, Sir Leandro, pero kailangan niyo pong makita ito ngayon din. Inilapag ni Rufino ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, mga duplicate billing, ghost supplier records, at mga papeles na may kahina-hinalang pirma. Pagkatapos ay inilabas ni Dr. Isandro ang initial laboratory findings. Ang laman ng tasa ng kape na inihain ngayong umanga kay Mrs. Monteverde, maingat ngunit matigas nitong sabi, ay may substance na maaring magdulot ng cardiac arrest. Parang tumigil ang oras sa loob ng library. Napatayo si Leandro. Ano? Namutla si Briseis, samantalang si Severina sa unang pagkakataon ay nawalan ng maayos na sagot. Humakbang si Celing, umiiyak ngunit matapang. Nakita ko po mismo, Sir Leandro. Nakita ko si Donya at narinig ko ang sinabi niya bago niya inihain ng kape. Sinunggaling, sigaw ni Severina. Matandang baliw ka! Kung ako po ang baliw, sagot ni Celing habang nanginginig. Sana po hindi na kayo binigyan ng Diyos ng lakas para makapansakit pa. Napahawak si Leandro sa gilid ng mesa. Tumingin siya sa gina, tapos kay Althea, tapos sa resultang hawak ni Dr. Isandro. Halos hindi siya makahinga. Mama, namamaos niyang sabi, sabihin mong hindi totoo ito. Ngunit sa halip na tuwirang itanggi, biglang nag-init ang mukha ni Severina. At kung ginawa ko man, sigaw nito, waring nabunutan ng takip ang lahat ng matagal ng galit. Para kanino ba ang lahat ng ito? Para sa pamilyang ito, para sa apelyidong gusto mong ipamigay sa kung sino-sino. Hindi mo ba nakikita? Binabago ka niya. Inagaw niya sa atin ang bahay na ito, ang apo ko, ang negosyo mo. Hindi niya na matapos ang sasabihin. Bigla siyang napahawak sa dibdib. Unay, akala ng lahat ay dala lamang iyon ng matinding emosyon. Ngulit sa loob lamang ng ilang segundo, namutla si Severina, napaatras at bumagsak sa sahig ng library. Nataranta si Briseis at napahiyaw si Celestina na noon ay kararating lamang sa may pinto matapos marinig ang kaguluhan. Mama! Sigaw ni Leandro. Agad lumuhod si Dr. Isandro sa tabi ng matanda at sinubukang i-check ang pulso nito. Tumawag ng ambulansya! Bilis! Nagkagulo ang buong bahay. Si Tomas ang tumakbo palabas para tawagan ng ospital. Si Celing ay naminginig sa isang sulok habang si Althea naman, sa kabila ng lahat ng nalaman at muntik maranasan, ay napako lamang sa kinatatayuan, hindi alam kung awa ba o sindak ang dapat naramdaman. Dinala si ospital si Severina noong gabing iyon, ngunit kinabukasan, bago pa man sumikat ng husto ang araw sa Batangas, dumating ang balitang hindi na ito naisalba. At sa halip na si Althea ang ihanda para sa libing, gaya marahil ng plano ng isang pusong nilamon ng galit, si Doña Severina Monteverde ang siyang pinaglalamayan, habang ang buong bahay, ang buong pamilya at ang buong baayan ay nagsisimulang humarap sa isang katotohanang hindi na nila kayang ikubli. Ang babaeng muntik ng kitlin ng sariling biyanan ay nanatiling nakatayo, at mula sa gabing iyon, wala nang anumang magiging gaya ng dati. Pagkatapos ng gabing bumaliktad ang lahat, tila nabalot ng makapal at mabigat na ulap ang buong bahay ng mga Monteverde. Ang mansyon na dati ay puno ng malamig na pormalidad at mga lihim na bulong ay naging sentro ng pagluluksa, hiya at nakabibiling na katahimikan. Sa sala kung saan dati ay maririnig ang talim na boses ni Doña Severina, ngayon ay puro mahinang dasal at tunog na lamang ng mga yapak ng mga taong papasok upang makiramay. Ngunit para kay Althea, hindi simpleng pagluluksa ang bumalot sa mga araw na iyon. Halo-halong emosyon ang dinadala niya sa dibdib. Takot, awa, galit at pagod. Hindi niya magawang ipagdiwang ang katotohanan na siya ang nakaligtas. Dahil sa kabilang dako, isang buhay pa rin ang biglang natapos, kahit iyon ay buhay ng babaeng nagtangkang patayin sa kanya. Sa umaga ng burol,
Tahimik siyang nakatayo sa may bintana ng kanilang kwarto habang pinagmamasdan ng mga taong dumarating sa bakuran. Karamihan ay kamag-anak ni Leandro, mga kaibigan sa negosyo, at ilang matatandang kakilala ni Severina sa simbahan at charity events. Hindi pa rin lubos maipaliwanag ni Althea ang bigat ng pakiramdam na makita ang mga taong umiiyak para sa isang babaeng ilang oras lamang ang nakalipas ay buong galit pang umaming gusto siyang mawala. Maharang ni Leandro siya sa likod. "Hindi ka kailangang bumaba kung ayaw mo." Mahina nitong sabi. Lumingon si Althea, halata ang puyat at pangingitim lang ilalim lang mata ng asawa niya. Sa loob lamang ng isang gabi tila tumanda ang mukha nito ng ilang taon. "Kailangan," sagot niya, "ayokong isipin ng mga tao na nagtatago ako." "Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila," sabi ni Leandro, ngunit mahina ang boses, parang hindi rin siya sigurado kung pinaniniwalaan niya ang sariling sinabi. Tinignan siya ni Althea ng masinsinan. "At ikaw, ano bang pinaniniwalaan mo ngayon?" Hindi agad nakasagot si Leandro. Napaupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa noo. "Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ang bigat-bigat ng lahat. Nanay ko siya, Althea. Pero nakita ko ang mukha niya kagabi. Narinig ko ang mga salita niya. Tapos etong mga papeles." Napailing siya. Parang hindi ko nakilala ang sarili kong pamilya. Naramdaman ni Althea ang kirot sa dibdib, pero sa pagkakataong iyon ay wala na siyang lakas para magalit. Lumapit siya at marahang maupo sa tabi ng asawa. "Hindi mo kontrolado ang kasamaan ng ibang tao," sabi niya, "pero may kontrol ka sa kung ano ang gagawin mo pagkatapos mong malaman ng totoo." Napapikit si Leandro at nang magmulat siyang muli ay namamasa ang kanyang mga mata. "Pasensya ka na. Kagabi, sa halip na ikaw ang unahin kong paniwalaan, nayanig pa ako sa mga salita nila." "Nasaktan ako," diretsahang sagot ni Althea, "pero naiintindihan ko rin na hindi madali ang pinagdadaanan mo." Tahimik silang nagkatitigan at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang unos, pakiramdam ni Althea ay hindi na lamang siyang nakatayo para ipagtanggol ang sarili. Unti-unti na rin siyang nagiging sandigan ng lalaking halos mabuwag sa pagkakadiskubre sa kadiliman ng sarili nitong tahanan. Sa gitna ng burol, maraming matang mapanuri ang nakatingin kay Althea. May ilang naaawa, may ilang nagdududa at may ilang ding tahimik na nag-aabang ng panibagong iskandalo. Si Celestina, na kapatid ni Leandro, ay halos hindi maipinta ang mukha sa bawat dasal. Wala na ang dati nitong arte at mapanuyang ngiti. Sa halip, para itong isang taong laging may gustong sabihin, ngunit hindi makahanap ng lakas ng loob. Sa ikalawang gabi ng lamay, nang kaunti na lamang ang mga tao sa sala, lumapit siya kay Althea sa may hatag ng kape. "Pwede ba kitang makausap?" mahina nitong tanong. Napatingin si Althea. Wala nang yabang sa mukha ni Celestina, taning guilt at pagkapadid na lamang. Tumanggo siya. "Sige." Naglakad sila patungo sa maliit na terrace sa likod ng bahay. Mula roon ay tanawang hardin na madalas asikasuhin ni Lauro at ang lumang gazebo kung saan unang nabingwit ang usapan na nagbigay babala sa parating na kapahamakan. Hindi agad nagsalita si Celestina. Nang magsimula ito, nanginginig ang tinig niya. "Pasensya ka na." "Hindi sabat ang hinhintay, Althea." Idugtong ni Celestina. "Pero may mga bagay akong kailangan ng aminin bago pa ako tuluyang lamunin ng hiya." Humigpit ang hawak ni Althea sa railings. "Ano yun?" Napayuko si Celestina. "Matagal na akong baon sa utang. Akala ng lahat magaan ang buhay ko dahil Monteverde ako. Pero ang totoo, sunod-sunod ang maling negosyo ko at ilang beses akong tinulungan ni Mama, kapalit ng pagsunod ko sa gusto niya." Napapikit siya. "Kaya ako nakikisabay sa paninira sa'yo. Kaya ako nagsasalita laban sa'yo sa mga kamag-anak, hindi dahil may personal akong galit sa'yo nung una, kundi dahil takot akong putulan niya ako ng tulong." Naramdaman ni Althea ang panibagong bigat ng katotohanan. "Kaya alam mo ang ginagawa niya?" "Hindi lahat," mabilis na sagot ni Celestina,
pero alam kong gusto niyang paalisin ka sa bahay na ito at alam kong ginagamit niya si Briseis at ang pamilya nitong Alvarado sa mga usapin may kinalaman sa negosyo. Nung una, akala ko mana at social standing lang ang habol ni Mama. Hindi ko akalang hahantong sa ganon. Hindi sumagot agad si Althea. Maraming gustong lumabas ang sakit sa dibdib niya, ngulit nakita niya sa harap niya ang isang babaeng unti-unti nang kinakain ng sarili niyang mga naging desisyon. Nasa iyo na kung mapapatawad mo ko o hindi, pero handa akong magsabi ng totoo kapag dumating ang panahon. Namagitan ng mahaba at malamig na katahimikan bago nagsalita si Althea. Hindi ko pa kayang magsalita tungkol sa kapatawaran, sabi niya ng tapat. Pero kung totoo ang sinasabi mo at kung gusto mo talagang ituwid ang mali, magsimula ka sa pagsasabi ng totoo kay Leandro at sa mga abogado. Tumanggo si Celestina at sa sandaling iyon, nakita ni Althea ang isang bitak sa lumang sistema ng kasinungalingang matagal nang pinatatag ni Severina. Pagkatapos ng libing, nagsimula ng gumalaw ang mas malalaking lihim. Sa tulong ni Rufino, isang umaga ay nagkulong sina Leandro, Althea at ang accountant sa dating opisina ni Severina. Doon inilatag ni Rufino ang sunod-sunod na dokumentong ilang buwan niyang tinipon ng palihim, mga ghost supplier, over-invoice deliveries at mga bank transfer na hindi tugma sa tunay na galaw ng negosyo. Akala ko noon hiwa-hiwalay na error lang. Paliwanag ni Rufino habang isa-isang inaayos ang mga folder sa mesa. Pero nang dugtong-dugtungin ko, lumalabas na may sistematikong paglabas ng pera mula sa kumpanya papunta sa mga account na konektado sa Alvarado Trading at sa isang shell company. Tiyakin mo, mariing sabi ni Leandro kahit naninginig ang boses. Kaninong shell company? Naglabas si Rufino ng isa pang papeles. Nakarehistro sa isang tao na si Salvador Alvarado. Agad na patingin si Leandro kay Althea. Tiyuhin ni Briseis? Tumanggo si Althea. Ibig sabihin matagal na pala silang nakaabang sa negosyo niyo. Sa puntong iyon, parang muling bumigat ang hangin sa silid. Hindi na lamang simpleng inggit ng lahat. May pinansyal na sabuatan palang matagal nang nagaganap sa likod ng pangalan ng pamilya. May mas masama pa po. Dugtong ni Rufino. May ilang papeles pong may pirma ninyo, sir, na duda kung kayo talaga ang pumirma. Biglang napaupo si Leandro. Forgery? Tumanggo si Rufino. Posible po. Napahawak si Leandro sa dibdib. Napansin agad ito ni Althea. Leandro? Mahinang tawag niya. Wala ito, sabi nito, ngunit kitang-kita sa mukha niyang nahihirapan siyang huminga. Hindi na nag-atubili si Althea. Tomas! Sigaw niya patungo sa bukas na pinto. Ilang saglit lang ay dumating si Tomas at agad din nilang ipinatawag si Dr. Isandro. Mabuti na lamang at hindi nagtagal ay dumating ang doktor. Matapos suriin si Leandro, mariing ang payo ni Dr. Isandro. Hindi pwedeng pabayaan ang stress niya. Kung patuloy niyang sasarilihin ng lahat, mas lalala ang kondisyon niya. Nagkatinginan sina Althea at Leandro. Sa unang pagkakataon, malinaw na kailangan nilang hatiin ang pasanin. Hindi na sapat ang pagsasabi lamang ng, kaya ko ito. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Leandro sa kwarto, tahimik na nakaupo si Althea sa sala nang lumapit siya ni Dr. Isandro. Napakalaki ng binubuhat niyo, sabi nito. Bahagyang ngumiti si Althea. Pakiramdam ko nga po, parang sunod-sunod lang at wala nang katapusan. Tinignan siya ng doktor. Pero hindi ko nakikitang sumusuko kayo. Napailing siya. Wala akong karapatang sumuko. Kapag bumigay ako ngayon, lulubog kaming lahat. Nakikita ko kung bakit kayo minahal ni Micaela at kung bakit kahit sa lahat, kayo pa rin ang sentro ng bahay na ito. Napahanto si Althea. Matagal nang hindi may nagsabi sa kanya ng ganon nang walang halong pagdududa, obligasyon o politika. Salamat, Doc. Hindi siya sumagot agad. Pero mula noon ay mas lalong iyang nakita si Dr. Isandro bilang isang tunay na kakampi, hindi lamang bilang doktor, kundi bilang taong marunong tumingin sa sakit nang hindi hinuhusgahan ang sugat.
Sa mga sumunod na linggo, si Althea na ang unti-unting tumayong mukha ng kaayusan sa bahay at negosyo. Siya ang kumausap sa mga manggagawa sa bodega nang kumalat ang usap-usap na may anomalya sa kumpanya. Siya rin ang nagpaabot ng kayakinan sa mga empleyadong takot mawala ng trabaho dahil sa skandalo. Isang hapon, tumayo si Althea sa harap ng ilang dosenang manggagawa sa covered area ng roasting facility. Nakatayo sa gilid sina Rufino at Tomas, habang sa likuran ay tahimik na nakikinig si Leandro, kahit payat pa at halatang hindi pa ganap nakakabawi. "Alam kong maraming usap-usap," sabi ni Althea, "at hindi ko kayo masisisi kung kinakabahan kayo, pero gusto kong sabihin sa inyong direkta, hindi namin hahayaang madamay ang mga inosenteng empleyado sa kasalanan ng mga taong gumamit sa negosyo para sa pansariling interes." May isang forma na nagtaas ng kamay. "Ma'am, totoo po bang may nawawalang pera? At may posibilidad po bang magsara ang planta?" Huminga ng malalim si Althea. "May mga irregularidad, oo. Pero aayusin natin ito. Hindi kami tatakas. Haharapin natin." Dahil sa kanyang mahinahon ngulit matatag na tindig, unti-unting nabawasan ang takot ng mga tao. Doon unang naramdaman ni Leandro ang kabuuan ng lakas ng babaeng minamaliit noon ng sariling ina. "Hindi ko na yata kaya nang wala ka," mahina nitong sabi ng gabing yon habang magkatabi silang nakaupo sa veranda. Hindi agad sumagot si Althea. Tumingin lamang siya sa malayo. Sa harding, unti-unting bumabalik ang sigla matapos mga linggo ng kawalan ng kaayusan. "Hindi kita iiwan sa gitna ng gulo," sabi niya. "Pero gusto kong malinaw sa'yo, hindi lang ito tungkol sa kumpanya mo. Tungkol din ito sa dignidad ko, sa katahimikan ni Mika, at sa buhay na muntik mawala sa akin." Tumanggo si Leandro at ngayon ay wala ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. "Alam ko, at ipaglalaban natin iyan." Dahil dito, inirekomenda ni Rufino ang isang batang ngulit mahusay na abogado mula sa Maynila na may karanasan sa corporate fraud, si Attorney Damaso Llorente. Hindi ito katulad ng mga sosyal at maingay na abogado ng malalaking pamilya. Tahimik ito, malimis magsalita at diretsyong tumingin na tila mabilis bumasa ng pagkatao. Sa una nilang pulong sa mansyon, matapos pakinggan ng buong kwento, inilapag ni Damaso ang ballpen sa mesa at nagsalita. "May 3 malinaw na direksyon tayo," sabi nito. "Una, internal audit at preservation ng lahat ng records. Pangalawa, civil at criminal case laban sa mga sangkot sa fraud at conspiracy. Pangatlo, proteksyon kay Mrs. Monteverde dahil malinaw na may attempt on her life." Tahimik ang lahat habang nagsasalita ang abogado. Pagkatapos ay tumingin ito kay Althea. "Kakayanin niyo ba ito?" Diretsahang tanong nito. Hindi nag-alinlangan si Althea. "Wala na akong balak umatras." Nagkatinginan sina Damaso at Leandro at sa munting saglit na iyon ay tila nagsimula ng panibagong yugto ng kanilang laban. Isang laban na hindi na umiikot sa patunay kung sino si Althea, kundi sa pagbawi ng katotohanan at sa pagtatayo muli ng buhay na sinubukang wasakin ng inggit at kasakiman. Samantala, sa loob ng bahay, may isa pang tahimik ngulit napakalaking pagbabago ang nagaganap. Isang gabi, habang binabasahan ni Althea si Micaela ng kwento bago matulog, biglang yumakap ng mahigpit ang bata sa kanya. "Mama," bulong nito. Napatigil si Althea. Maging si Leandro na noon ay nasa may pintuan at tahimik na nakamasid ay napatingin din. "Mama," ulit ni Micaela, mas malinaw na ngayon. "Huwag mo po kaming iiwan, ha?" Parang may kung anong pumutok sa dibdib ni Althea, hindi sakit, kundi paghilom. Yumakap siya pabalik sa bata at hinalikan nito sa noo. "Hindi, anak," nanginginig niyang sagot. "Hindi ko kayo iiwan." Sa labas ng silid, tahimik na pinunasan ni Leandro ang mata niya. At sa paglipas ng mga buwan, hindi na lamang sila basta nakabangon mula sa abo ng eskandalo. Unti-unti nilang itinatayo ang isang bago at mas matibay na pundasyon. Makalipas ang 2 taon, sa kabila ng kaso, audit at pag-aayos ng negosyo, may isang bagay na mas pinagbuhusan ni Althea ng puso. Ang pagtatatag ng Sevilla Foundation.
isang programang nagbibigay ng scholarship at maliit na puhunan sa mga biyuda at single mother na mga manggagawa. Mula sa sarili niyang karanasan sa pangmamaliit, takot at kawalang ng kapanatagan, pinili niyang gumawa ng espasyong magbibigay sa ibang babae ng dignidad at pangalawang simula. Sa araw ng maliit na launching nito sa covered court kung saan minsang nagdaos ng outreach ang kumpanya, nakatayo si Althea sa entablado habang nakatingin sa mga babaeng may hawak ng forms at mga batang sumisilip mula sa gilid. Hindi pa man tapos ang lahat ng laban, ngunit malinaw na ang direksyon ng buhay niya. Ang babaeng minsang minata, tinangkang pahinain at muntik patayin sa loob ng sariling tahanan ay hindi na ang dating tahimik na guro lamang na nakikisama sa mayamang pamilya. Isa na siyang babaeng mulat, matatag at marunong nang humawak ng sarili niyang kapalaran. At sa bawat hakbang niyang iyon, mas lalo pang nanginginig ang mga lihim na malapit ng tuluyang mabunyag. 2 taon matapos ang gabing bumaliktad ang kapalaran sa loob ng bahay ng mga Monteverde, hindi na maikakailang malaki na ang ipinagbago ng lahat. Ang dating mansyong puno ng malamig na titig, lihim na sabwatan at unti-unting pagkalason sa loob at labas ng tahanan ay isa ng bahay na muling natutong huminga. Hindi man nabura ng panahon ng sugat, unti-unti namang natutunan ng bawat taong naiwan kung paano mamuhay ng hindi nakatali sa takot ni Doña Severina. Ngunit para kay Althea, hindi pa tapos ang laban. Sa bawat scholarship form na pinipirmahan niya para sa Sevilla Foundation, sa bawat ina na lumalapit sa kanya para humingi ng tulong, sa bawat empleyadong muling nagtiwala sa pangalan ng Monteverde, lagi niyang naaalala ang isang bagay. Hindi magiging buo ang paghilom kung walang ganap na katarungan. Maaaring wala na si Severina upang managot sa lahat ng ginawa nito. Ngunit buhay na buhay pa ang mga taong nakinabang, nakisabwatan at tahimik na nagtangkang ibaon sa limot ang krimeng muntik ng kumitil sa kanyang buhay. At nang tuluyang dumating ang araw ng paglilitis laban kina Briseis Alvarado at Salvador Alvarado, pakiramdam ni Althea ay hindi lamang siya papasok sa korte bilang biktima. Papasok siya roon bilang babaeng matagal nang sinubukang patahimikin ngunit hindi kailanman tuluyang napataob. Maagang-maaga silang bumiyahe papuntang Maynila para sa unang mahalagang pagdinig. Kasama niya sa sasakyan si Leandro, si Attorney Damaso Llorente at si Tomas na nagpilit na sumama hindi bilang driver lamang kundi bilang saksi at taong gustong tiyaking magiging maayos ang lahat. Sa likod naman ng kasunod na sasakyan ay naroon sina Rufino, Celing at Celestina. Maging si Lauro ay nakatakdang dumating rin mamaya, dala ang sarili niyang salaysay tungkol sa narinig niyang usapan sa gazebo noong gabing bumuhos ang ulan. Tahimik ang biyahe sa umpisa. Nakatanaw lamang si Althea sa bintana habang pinagmamasdan ang unti-unting paggising ng syudad. Ramdam niya ang malamig na kamay ni Leandro na marahang dumadampi sa kanya. Kinakabahan ka? Mahina nitong tanong. Hindi siya agad sumagot. Oo, aminin niya. Pero hindi tulad nung dati. Napatingin si Leandro. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Dati, kinakabahan ako dahil pakilamdam ko wala akong laban, na kahit gaano ako kabutihin, sapat na ang apelido nila para tabunan ng totoo. Pero ngayon, bahagya siyang ngumiti. Ngayon alam kong hindi na ako mag-isa. Mas humigpit ang hawak ni Leandro sa kamay niya. Wala na ang dating pag-aalinlangan sa mga mata ng asawa niya. Sa halip ay may malinaw na pagsisisi, paggalang at paninindigan. Pagdating nila sa gusali ng hukuman, kaagad bumungad ang maiingay na bulungan ng mga tao. Sa mga kasong may kinalaman sa prominenteng pamilya at corporate fraud, mabilis talagang kumalat ang usap-usapan. Ngunit imbes na matinag, lalo lamang tumuwid ang tindig ni Althea. Hindi na siya ang gurong tahimik na pilit lamang nakikisama sa mga mayayamang pamilya.
Siya na ngayon ang babaeng alam ang sarili niyang lugar at alam din ang halaga ng bawat sakripisyong dinaanan niya. Sa loob ng korte, seryoso ang lahat. Naandon si Briseis, nakasuot ng mamahaling blouse, ngunit hindi na maipinta ang mukha. Ang dati nitong makintab na kumpiyansa ay napalitan na ng paninigas ng panga at pabalik-balik na pagsulyap sa mga pinto, na para bang may hinihintay pa itong himala. Katabi nito si Salvador Alvarado, ang tiyuhin niyang matagal palang nagmamanyobra ng mga shell company para makasingit sa negosyo ng Monteverde. Hindi na kasing taas ang noo ng matandang lalaki kumpara sa mga litratong madalas makita noon sa business pages. Ngayon ay halatang kinakabahan na rin ito sa kapal ng ebidensyang inihain ng panig ni Althea. Sa umpisa ng paglilitis, maingat na inilatag ni Attorney Damaso ang istruktura ng kaso: conspiracy to commit fraud, falsification of corporate documents, misuse of company funds, at ang pinakamabigat para kay Althea, ang bahagi ng sabwatan na may kinalaman sa pagtatangkang pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng nilasong kape. Hindi man pisikal na si Briseis ang nagpatak ng kemikal sa tasa, malinaw sa mga mensahe at kilos nito na matagal itong kasabwat sa pag-udyok, pagtatakip, at pagmamanyobra sa paligid ni Severina. Isa-isang tinawag ang mga testigo. Naunang tumistigo si Rufino. Maingat ngunit malinaw nitong ipinaliwanag ang mga naipong kahina-hinalang records, mga ghost suppliers, sobrang laking billing para sa mga hindi naman dumating na delivery, at mga transfer sa account ng isang shell company na kalaunan ay natukoy na konektado kay Salvador Alvarado. Sigurado ka bang hindi ito ordinaryong accounting error lamang? Tanong ng abogado ng depensa. Tumingin si Rufino sa mga papeles sa harap niya at saka tumingin diretso sa hukom. Kung isa o dalawa lang sana po pwede, pero kapag taon-taon na, kapag may pare-parehong pattern at kapag ang mga pirma ay hindi tugma sa tunay na proseso ng kumpanya, hindi na po iyon simpleng pagkakamali. Sistema na po iyon ng pagnanakaw. Kasunod niya si Selling. Nang makita ni Althea ang matandang kasambahay na nanginginig mulit pilit nagpakatatag sa witness stand, kumirot ang dibdib niya. Alam niyang hindi madali para rito ang humarap sa ganoong uri ng lugar. Ngulit sa kabila ng takot, malinaw nitong ikinuwento ang umagang nakita niya si Severina na may ibinuhos sa kape at ang bulong nitong, "Ito na ang katapusan mo." Posible bang nagkamali ka lang ng nakita? Panggigipit ng abogado ng depensa. Umiling si Selling, at bagamat nanginginig ang boses, matigas ang laman ng mga salita niya. 3 dekada po akong naglingkod sa bahay na iyon. Hindi ko gugustuhin na mauwi sa ganito ang pamilya na pinaglingkuran ko. Pero mas malaking kasalanan po kung mananahimik ako matapo kong makita na may buhay na gustong kitlin. Nang humarap si Tomas, lalo pang tumibay ang salaysay. Kinumpirma nito kung paano niya itinago ang tasa, dinala kay Dr. Isandro, at kung paano sila gumawa ng paraan para magkaroon ng initial laboratory finding nang hindi muna nagpapahalata. Sinundan iyon ng testimonya ni Dr. Isandro Valenia na maingat na ipinaliwanag ang medical implication ng substance na nakita sa kape at kung paanong posibleng ang may naunang dahan-dahang pagpapahina kay Althea sa loob ng ilang linggo. Pagdating sa salaysay ni Lauro, halos wala ni isang kaluskos sa loob ng korte. Tahimik nitong ikinuwento ang gabing maulan nang narinig niya sa gazebo ang usapan ni Severina at Briseis. "Ano ang malinaw mong narinig?" tinanong ni Attorney Damaso. Huminga ng malalim si Lauro. "Narinig ko pong sinabi ni Doña Severina na hindi na pwedeng tumagal pa si Ma'am Althea sa bahay. Tapos may sagot pong si Ma'am Briseis na kung gayon, bilisan na natin. Hindi ko po narinig ang buong usapan dahil umalis na ako sa takot, pero sapat na po iyon para malaman kung may masama silang balak." Tangkang pinahina ng depensa ang lahat, ngunit lalong nadiin ang mga akusado nang ilabas na ang digital evidence. Sa tulong ng forensic review na inayos ni Attorney Damaso, na-recover ang ilang mensahe at email exchanges pagitan ni Briseis at Salvador, pati na ang mga mensahe ni Briseis kay Severina.
Hindi man tuwirang sinabing lagyan ng lason, malinaw sa mga iyon ang galit, pagnanais na maalis si Althea at pagkabahala nilang mailipat ni Leandro ang ilang shares at ari-arian sa pangalan ng asawa nito. Kapag hindi siya nawala, tuluyan tayong mawawala ng pwesto. Isa sa mga mensaheng binasa sa korte. Tita, huwag na nating patagalin. Habang lumalalim ang kapit niya kay Leandro, mas humihina ang atin. Nabasa sa isa pa. At sa isang email ni Salvador kay Briseis, malinaw ang intensyon nitong mapanatili ang impluensya sa kumpanya sa pamamagitan ni Severina. Hindi man diretsyong nakasulat ang tungkol sa pagpatay, sapat ang kabuuan ng mga mensahe upang ipakita ang saklaw ng sabuatan. Ngunit ang pinakamatinding sandali para kay Althea ay nang siya mismo ang tawagin upang tumestigo. Tahimik siyang lumakad papunta sa witness stand. Ramdam niya ang titig ng napakaraming mata, ngunit hindi siya yumuko. Pinanatili niyang kalmado ang paghinga habang nakahawak sa gilid ng upuan. Mrs. Monteverde, mahinaong bunggad ni Attorney Damaso, maaari mo bang sabihin sa hukuman kung bakit mahalagang narito ka ngayon? Tumingin si Althea sa harap. Narito ako hindi lang dahil muntik akong mamatay. Narito ako dahil kapag ang kasamaan ay pinatahimik ng takot, nauulit ito. Nung una, akala ko sapat na ang manahimik para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Pero natutunan kong may katahimikang nagiging daan para lalong lumakas ang pang-abuso. Galit ka ba sa mga akusado? Tanong ng abogado ng depensa ng turno na nito. Napatingin si Althea kay Briseis na noon ay pilit iniiwas ang mata sa kanya at saka kay Salvador. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa hukom. Nasaktan ako sa ginawa nila, malinaw niyang sagot. Pero ang totoo, hindi galit ang nagtulak sa akin para ituloy ito. Pagod na ako sa takot at ayoko nang may iba pang dumaan sa dinaanan ko. Hindi nakahanap ng maayos na butas ang depensa sa salaysay niya. Sa halip, lalong tumibay ang impresyon ng hukuman na ang kaharap nila ay hindi isang babaeng naghihinggil, kundi isang taong naghahanap ng marangal na wakas para sa mahabang bangungot na sinubukang lumamon sa kanyang buhay. Makalipas ang mga buwan ng sunod-sunod na pagdinig, pagharap sa mga ebidensya at pagdurog sa samot-saring taktika ng depensa, dumating din ang araw ng hatol. Puno ang silid. Nandoon sina Leandro, Micaela, Tomas, Seling, Rufino, Lauro, Celestina, Dr. Isandro at ilang empleyado ng kumpanya na tahimik ngunit buong pusong nakasuporta. Nang basahin ng hukom ang desisyon at isa-isang banggitin ang pananagutan ni Briseis at Salvador sa corporate fraud, falsification at conspiracy related to the attempted poisoning case, tila sabay-sabay na napakawalan ang hangin sa dibdib ng lahat. Napaiyak si Seling, napahawakan si Tomas sa likod ng upuan. Tahimik namang pumipit si Leandro at nang mumlat ay agad hinanap si Althea. Hindi na niya kailangang magsalita. Sa tingin pa lamang niya, alam ni Althea na tapos na ang pinakamatagal nilang laban. Paglabas nila sa korte, tinamaan ng maliwanag na sikat ng araw ang mukha ni Althea. Parang noon lamang ulit siyang lubusang nakahinga. Hindi ito saya na maingay at mapaghinggitan. Mas tahimik ito, mas malalim, parang isang sugat na sa wakas ay tinahi ng maayos. Tapos na. Binulong ni Leandro habang nakatayo si Tunya sa hagdanan ng korte. Umiling si Althea ng bahagya. Hindi pa tapos ang lahat, pero tapos na ang pangingubli sa totoo. Makalipas ang ilang buwan, lalong luminaw ang bagong anyo ng buhay nila. Binuksan ni Leandro at Althea ang bagong roasting plant sa Batangas. Mas maliwalag, mas maayos ang sistema, at may mas malinaw na patakaran para sa benepisyo ng mga manggagawa. Hindi na ito pamana ng takot, kundi bunga ng pagbabagong sinimulan nila matapos mabunyag ang mga lihim ng lumang pamamalakad. Si Micaela na ngayon ay mas malaki na at mas masayahin ay lumaking hindi natakot magmahal ulit. Lagi na nitong ipinapakilala si Althea bilang mama ko. Si Celestina naman ay tumupad sa sinabi nito. Tinulungan ng kaso, nagbenta ng ilan sa mga ari-arian nito upang mabayaran ang mga utang at kalaunan ay nagtayo ng maliit ngunit maayos na catering business.
Si Rufino ay nanatiling accountant ngunit hindi na takot magsalita kapag may mali. Si Tomas at Seling ay hindi na lamang tauhan sa bahay. Bahagi na sila ng mismong pamilya. At si Dr. Isandro ay naging mas malapit na kaibigan ng kanilang mag-anak. Laging nariyan tuwing may check-up si Leandro at tuwing may outreach ang foundation. Isang hapon, sa anibersaryo ng kasal nila, dinala ni Leandro si Althea sa lumang gazebo sa likod ng bahay. Matagal na itong inayos ni Lauro at wala na ang bigat na dati nitong dala. Sa halip, napapalibutan na ito ngayon ng mga bagong halaman at ilaw na hindi nakakasilaw. Naalala mo ba? Tanong ni Leandro habang nakatingin sa paligid. Bahagyang ngumiti si Althea. Paano ko makakalimutan? Dito unang narinig ni Lauro ang banta laban sa akin. Tumanggo si Leandro. Noon, iniisip ko ang pamilya bilang dugo, pangalan at mana. Pero dahil sa lahat ng nangyari, natutunan kong hindi pala doon nagsisimula ang tunay na tahanan. Tiningnan siya ni Althea. Saan nagsisimula? Sa mga mata nito ngayon ay wala ng pag-aalinlangan. Sa taong pinipili mong pagkatiwalaan. Sa taong nananatili kahit nasasaktan. Sa taong handang ituwid ang mali kahit laban pa sa sarili mong dugo. Hindi na nakapagsalita si Althea. Sa halip ay hinayaan niyang humugot ng katahimikan ang sandali para sa lahat ng hindi na kailangan pang ulitin. At sa isang payapang umaga makalipas ang ilang linggo, habang abala si Leandro sa pagtimpla ng kape sa kusina, nakatanaw si Althea sa bintana ng bahay. Sa hardin ay naglalaro si Micaela kasama ang ilang batang benepisyaryo ng Sevilla Foundation na inimbitahan nila para sa isang maliit na family day. Sa may covered court sa dulo ng property, may ilang biwuda at single mother na pinamamahagian ng livelihood kits ng foundation. Mula sa likuran ay dumating si Leandro at iniabot sa kanya ang isang tasa ng bagong timplang kape. Ingat, nakangiti nitong sabi. Mainit. Nakangiti si Althea habang tinatanggap iyon. Saglit niyang tiningnan ang tasa at sa loob lamang ng ilang segundo ay dumaan sa isip niya ang buong pinagdaanan niya. Ang mga bulong, ang lason, ang pagluluksa, ang pagkabunyag ng mga lihim, ang mga gabing halos mawalan siya ng pag-asa, at ang mga umagang pinili niyang lumaban kahit pagod na ang puso niya. Pagkatapos ay tumingin siya muli sa labas. Sa wakas, ang bahay na minsang muntik maging puntod niya ay naging tahanan ng panibagong buhay. At ang babaeng minsang hinatulan ng sariling biyanan na dapat ng wakasan ay nanatiling nakatayo, hindi bilang biktima ng nakaraan, kundi bilang ilaw ng isang pamilya sa wakas na natutong mamuhay ng walang kasinungalingan, walang lason, at walang takot.